Si Teresa ay isang dalagang guro sa isang prestiyosong kolehiyo. Tinagaruyan siyang Misty ng kanyang mga estudyante. Kilala siya hindi lamang dahil sa kanyang kagandahan, kung hindi lalo na sa kanyang kahusayan bilang isang guro. Palaging may ngiti sa labi at puso para sa mga mag-aaral. Kilala si Teresa bilang isang mabait at maunawaing guro. Sa bawat araw na nagtuturo si Teresa, ay may isang estudyanteng palaging nagbibiro sa kanya. Ito ay si Brian, isang estudyanteng palabiro at likas na mahilig na mang-asar. Magaling si Brian sa kanyang mga akademikong gawain, ngunit tila wala siyang sawa sa pagpapatawa kay Teresa. Isang araw, habang nagtuturo si Teresa patungkol sa mahalagang konsepto ng kanyang asignatura, biglang nagtawanan ng buong klase. Nang tignan ni Teresa ang likod ng klase, nakita niya si Brian na naglalaro ng mga magic trick at pinagtatawanan ng mga kaklase. Sa halip na magalit, ay ngumiti na lamang si Teresa at ang sabi, "Brian, hindi mo ba kayang maging seryoso sa isang oras na ito?" Tumawa naman si Brian at ang sagot nito, "Misty, gusto lang kitang patawanin. Alam mo naman na napapasaya mo kami, hindi ba?" Ngumiti rin si Teresa at nagpatuloy sa pagtuturo. Subalit may pang-aasar pa rin si Brian sa mga sandaling hindi nakatingin si Teresa sa kanya. Isang araw, nang matapos ang klase, ay naiwan si Teresa sa silid-aralan para ayusin ang mga papel. Nakita niya si Brian na lumapit sa kanya. Tanong ni Teresa, "Ano ba talaga, Brian? Bakit lagi mo akong binibiro?" Napaisip si Brian at nagsimulang magsalita ng seryoso. "Misty, alam mo ba, sa tuwing nagbibiro ako sa'yo, lalo kitang napapansin. Maraming beses na kitang napapatawa at ngiti mo lang nagpapalakas ng loob ko sa mga araw-araw na pag-aaral ko." Dahil doon ay napangiti si Teresa at ang sabi, "Brian, alam mo, parte rin ito ng pagiging guro ang pagbibigay ng inspirasyon sa mga estudyante. Hindi lang ako nagtuturo para sa mga leksyon, pero para rin sa inyong lahat na maging masaya at maging maganda ang karanasan sa paaralan." Nag-isip si Brian ng malalim at ang kanyang sinabi, "Misty, pasensya na kung minsan ay nadadamay kita sa mga kalokohan ko ha. Salamat sa pagiging masyaga mo sa akin." Ngumiti naman si Teresa at sinabing, "Wala kang dapat na ipagpasalamat, Brian. Bilang guro, nandito ako para gabayan kayo at turuan ng mga bagay na mahalaga. Ngunit bilang mga estudyante, kayo rin ang nagbibigay kulay at saya sa buhay ko bilang guro." Tumango si Brian bilang pagsang-ayon sa sinabi ng guro. Saglit na namang natahimik ang binata habang ito ay nakayuko. Nang matapos ang mga huling sandali ng katahimikan, bigla na lamang nagsalita si Brian nang may kaba sa kanyang boses. "Misty, meron akong isang bagay na gustong sabihin sa'yo. Sana wag mo itong isipin na masama ha." Napatingin si Teresa kay Brian. Nakikiramdam kung ano ang sasabihin nito. Ngunit mabilis niyang pinigilan ang sarili na mag-akala ng kahit anong bagay. Dahil alam niyang hindi maganda ang mga consequences ng mga pag-ibig na nauuwi sa guro at estudyante sa isang relasyon. "Talaga, Brian? Ano ba yung gusto mong sabihin?" Ang malumanay na tanong ni Teresa, kasabay ng pagkabahala sa kanyang mga mata. Nagantabay si Brian ng ilang sandali bago siya nagsalitang muli. "Misty, hindi lang kasi kita gusto bilang guro. Gusto kita bilang isang babae. Simula pa noong unang araw na nakita kita, hindi ko mapigilan ang aking nararamdaman para sa'yo. Ang iyong kagandahan, kabaitan, at kahusayan bilang isang guro. Lahat ng iyan ay nagpapalakas sa paghanga ko sa'yo." Si Teresa naman ay biglang nagulantang sa mga salitang narinig niya. Hindi niya inaasahan na mayroong ganitong sasabihin si Brian. Ang kanyang puso ay hindi lamang gulat at pagtanggi ang nararamdaman, kung hindi kalituhan at kabarin. "Brian, seryoso ba ito? Alam mo bang hindi ito tama? Hindi maaaring magkaroon ng romanse sa pagitan ng guro at estudyante. Ito ay bawal at labag sa mga patakaran ng paaralan." Ang paliwanag ni Teresa ay pinilit na maipakita ang kanyang pangunawa sa sitwasyon at hindi may pagkakailang puno ng emosyon. "Misty, alam ko pong hindi ito madali at labag to sa patakaran, subalit hindi ko na mapigilan ang aking damdamin. Hindi naman ako bata pa na hindi alam ang mga limitasyon at responsibilidad. Gusto ko lang na malaman mo,
na hindi lang ito paghanga bilang isang estudyante. Nagustuhan kita bilang isang tao. Nakaramdam ng lungkot si Teresa sa sinabi ni Brian. Subalit kailangang maging malinaw at tiyak ang kanyang pagsasalita. Brian, lubos akong nagpapasalamat sa mga sinabi mo. Ngunit hindi maaaring maging totoo ang mga nararamdaman mo para sa akin. Kailangan na nating itigil ang usapang ito. Hindi tamang magkaroon ng anumang romansa sa pagitan ng guro at estudyante. Naiintindihan mo ba ako? Tila sumasagi ang isang malaking pagkadismaya sa mukha ni Brian. Ngunit sa kabila ng pagkasakta na nararamdaman, sumagot siya ng may pasensya. Oh, Misty, naiintindihan ko ang mga sinasabi mo. Hindi na maulit ang pag-uusap na ito. Sadyang hindi ko lang talaga mapigilan ang sarili ko. Hindi na ito maulit. Ang dalawa ay natulala sa ilang sandali, na puno ng lungkot at pagkakasulungat na damdamin. Ang silid-aralan ay nababalutan ng kalungkutan at pagkalito. Ngunit sa huli, sila'y naging guro at estudyante pa rin, na nagsisikap na manatiling profesional at itaguyod ang pangarap ng bawat isa. Kinabukasan, sa loob ng kanilang classroom, ay napansin ni Teresa ang pagbabago sa kilos at mukha nitong si Brian. Hindi na ito ang masiyahin at palibirong binata na kanyang nakilala. May lungkot at pagkadismaya na bumabalot sa kanya. Sa halip na kumontrata, nagpasya si Teresa na hintayin na lamang ang tamang pagkakataon upang kausapin itong si Brian. Nang matapos ang klase, agad na naghanap si Teresa ng pagkakataon na makausap si Brian. Dinala niya ang binata sa isang tahimik na lugar malapit sa kanilang paaralan. Napansin ko ang pagbabago mo, Brian. Simula ni Teresa nang may pag-aalala sa kanyang boses. Anong nangyari? Gusto kong malaman kung meron akong magagawa para matulungan ka. Nananatiling tahimik lamang si Brian sa simula. Ngunit sa uli ay tumingin siya sa mga mata ni Teresa. At ito ang kanyang sinabi. Misty, napakalungkot ko dahil sa ating pag-uusap kahapon. Hindi ko mawari kung paano ko maiiwasan ang nararamdaman ko para sa iyo. Hinahangaan kita ng higit pa sa isang guro. Ngunit pinakinggan ko ang iyong mga salita at sinuri ang mga sinabi mo. Si Teresa naman ay nagpumilit na manatiling profesional. Ngunit sa kanyang mga matay kitang-kita ang kalungkutan. Brian, alam mo ang katotohanan na hindi ito maaaring magpatuloy. Hindi magiging maayos ang mga bagay kung magpapatuloy tayo sa ganitong direksyon. Mahalaga sa akin ang iyong kapakanan at kinabukasan. Umiling si Brian at ito ay sumagot. Naiintindihan ko yun, Misty. Alam ko rin na ang ating mga papel at responsibilidad ay naghihiwalay. Hindi ko kayang ilubog sa panganib ang iyong propesyon. Pero sa tuwing kasama kita, ang puso ko ay hindi matigil sa pagsasabing gusto kitang mahalin. Si Teresa naman ay nagsalita. Namangha siya sa katapangan ni Brian. Ngunit hindi pa rin siya nagpapatinag. Brian, ako bilang isang guro mo, hinahangaan kita sa mga kakayahan at talino mo. Pero bilang babae, hindi ko kayang tanggapin ang gusto mong pagmamahal. Ang relasyon na ito ay hindi maaaring magpatuloy at hindi magiging tama para sa atin. Huminga ng malalim si Brian at ngumiti ng bahagya. Misty, pinapahalagaan ko ang lahat ng mga sinabi mo. Ngayon ay alam kong mas mabuti para sa ating dalawa na itigil ito at huwag ituloy. Hinding-hindi na kita sasaktan o sasadyain ang pagiging guro at estudyante nating relasyon. Magiging profesional ako at gagawin ko ang lahat para maging maayos ang ating sitwasyon. Napahawak si Teresa sa balikat ni Brian at may kirot na nadama sa kanyang puso. Salamat, Brian, ha. Pinapahalagahan ko ang iyong pangunawa. Mahalaga kang estudyante para sa akin at nais ko ang iyong tagumpay at kaligayahan sa buhay. Magpatuloy ka sa iyong mga pangarap at huwag hayaang ito'y humadlang sa atin. Habang lumalayo sila sa tahimik na lugar, nagiwa-walay na ang mga daan nila. Bagaman masakit ang naging resulta, alam nilang ito ang tamang desisyon. Ang pag-ibig ay maaaring hindi palaging maging katugma. Ngunit ang respeto at pangunawa ang nagdadala sa tunay na pagmamahal. Nang gabing iyon habang naglalakad papauwi si Teresa mula sa paaralan, bigla na lamang may mga lalaking tambay na nagsilapitan sa kanya. Mga lasing na tila walang respeto at nagbabanta ng kalokohan. Sinubukan ni Teresa na pigilan sila, ngunit wala siyang sapat na lakas na makipaglaban sa kanila. Habang pinipilit ni Teresa na manatiling matatag, biglang sumulpot si Brian sa lugar. Nakita niya ang pangyayari
at walang pag-aatubiling tumulong kay Teresa. Dala ang determinasyon at lakas, sinuntok niya ng napakalakas ang mga bastos na tambay. Ang mga ito ay nagulat sa kanyang pagdating at napilitang umatras na lamang. Ngunit sa kabilang banda, si Brian ay hindi nakaligtas sa mga suntok at mga sakal mula sa mga tambay. Nabugbog siya at nanghina habang nakahiga sa sahig. Agad na humingi ng tulong si Teresa at swerte naman at may mga tanod na dumating upang pigilan ang mga lalaking nag-aastang maton. Dali-dali niyang nilapitan ng binata. Sa kanyang mga mata, nakita niya ang isang ngiti na bumabagabag sa kanyang damdamin. "Brian, bakit mo ginawa yon? Ikaw ba ay okay lang?" Tanong na Teresa na puno ng pag-alala. Ngumiti si Brian at sinabi, "Masaya ako na ikaw ay ligtas, Misty. Ito lang ang kaya kong gawin para sa'yo. Wala akong ibang hinahangad kung hindi ang protektahan ka." Naramdaman ni Teresa ang mga damdamin na bumangon sa loob ng kanyang puso. Ang pagpapahalaga ni Brian sa kanya ay tila nabuhay sa gitna ng kaguluhan at panganib. Hindi niya ito may tatanggi. Sa gitna ng kaguluhan, nagsimula ang paghanga ni Teresa sa kanyang estudyante. Agad na itinawag ni Teresa ang mga otoridad at inasikaso ang mga legal na proseso. Siniguro niya na mapapanagot ang mga salarin sa kanilang ginawa. Ngunit sa loob ng kanyang puso, nag-iinit ang damdamin na hindi niya inaakala na mararamdaman niya para sa kanyang estudyante. Habang naghihintay sila ng tulong, hindi na maiwasan ni Teresa na tingnan si Brian ng may pag-ibig. Naramdaman niya ang kalakasan at katapangan ng binata, pati na rin ang kanyang mga salita, ng pag-aalala at pagmamahal. Sa gitna ng karanasan na iyon, ay unti-unting nagsimula ang isang espesyal na kabanata sa kanilang buhay. Sa mga sumunod na araw, patuloy na nag-aalaga si Teresa kay Brian. Bumalik ang dating ngiti at kaligayahan sa binatang ito. Sila'y nagtutulungan sa pag-ilom ng mga sugat, hindi lamang sa pisikal na aspeto, kung hindi pati na rin sa kalooban ng bawat isa. Ngunit may isang bagay na hindi pa rin mapantayan ni Teresa, ang kanilang propesyon at ang kanilang magkaibang tungkulin. Kahit na nararamdaman niya ang pagmamahal para kay Brian, alam niyang may mga hangganan na hindi dapat lampasan. Isang hapon, habang sila'y magkasama at tahimik na naglalakad sa labas ng paaralan, huminto si Teresa at hinawakan ang mga kamay ni Brian. "Brian, maraming salamat sa lahat ng iyong ginawa para sa akin, ha? Ngunit kailangan natin tanggapin na may mga bagay na hindi natin kontrolado. Bilang isang guro at estudyante, meron tayong responsibilidad sa isa't isa. Hindi magiging tama na magpatuloy tayo sa paglalagay ng ating propesyon at relasyon sa panganib." Naglalaho ang mga ngiti sa labi ni Brian. Sa mga mata niya ay nakitaan ng pag-unawa at sakripisyo. "Misty, alam ko ang sinasabi mo, pero hangad ko rin na malaman mo na ikaw ay espesyal para sa akin. Hindi lang bilang isang guro, kung hindi bilang isang babae. Hindi ko alam kung paano ko ito may iwasan, ngunit pangako, ako'y magiging matatag at magpapatuloy na maging maayos na estudyante. Ayokong mawala ka sa aking buhay." Napuno ng emosyon si Teresa. Ang mga salitang iyon ay nagpapasigla sa kanyang puso. Ngunit ang kaluluwa ng isang guro ay hindi basta-basta masusuko sa pag-ibig. Ngumiti siya ngunit may kirot na nararamdaman sa kanyang dibdib. "Brian, hindi ko malilimutan ang mga oras na ito. Ngunit ang mga limitasyon ng ating relasyon ay hindi na magtatagal. Kailangan nating magpatuloy sa ating mga buhay ng may disiplina at respeto sa ating propesyon." Sumang-ayon si Brian bagamat may lumbay sa kanyang mga mata. "Naiintindihan ko, Misty. Mahalaga ka sa akin at hindi ko hayaang mawala ang ating samahan. Pangako, itatago ko itong nararamdaman ko at magpapatuloy sa pagiging mabuting estudyante." Si Teresa ay ngumiti na lamang, ngunit ang kirot sa kanyang dibdib ay hindi mawala-wala. Nang magsisimula ng magkahiwalay ang kanilang direksyon, ay hindi mapigilan ni Teresa na muling lumingon sa binatang mag-isang naglalakad. Sa hindi na malamang kadahilanan, ay tinawag niya ito at patakbong lumapit. Sa oras na ito ay hindi mapigilan ni Teresa na umiyak at maigpit na yumakap kay Brian. Maigpit rin naman siyang niyakap ng binata at marahang hinaplos-haplos ang kanyang likod upang siya ay patahanin. "Pangako, Teresa, mamahalin kita ng sobra-sobra, hindi kita iiwanan, at hindi ko hahayaang masira ang buhay mo
lalo na ang pagiging guro mo. Mahinang bulong ni Brian sa dalagang guro. Hindi ko alam ang gagawin, Brian. Hindi ko na maintindihan ang nararamdaman ko. Umiiyak na wika ni Teresa. Kaya naman marahan siyang pinaharap ng binata habang marahang nakahawak sa pisngi niya. Saglit na napatingin si Brian sa kanya habang may ngiti sa mga labi. Ang ganda mo talaga, Misty. Ang cute mong umiyak. Saglit na natawa si Teresa at marahang pinunasan ng binata ang kanyang mga luha. Hintayin nating makapagtapos ako ng pag-aaral. Gusto kong maging legal tayo na may tama na akong katayuan sa buhay at hindi bilang estudyante mo lang. Sa ganoong paraan, hindi masisira ang trabaho mo at ako rin. Mas may gana na ako ngayong magtapos ng kolehiyo para may paraan akong buhayin ka at makapagpatuloy tayong dalawa. Pagsasalita ni Brian, kaya't mas lalong namangha ang dalaga. Sa mga sumunod na buwan, habang patuloy na nagtatrabaho si Teresa bilang guro at si Brian bilang estudyante, naging mas importante sila sa isa't isa. Maraming pagkakataon na magkasama sila sa mga proyekto at mga extracurricular activities sa paaralan at nagkakaroon sila ng mas malalim na pagkakaibigan. Sa bawat araw na lumilipas, lalo pang lumalalim ang kanilang pagkakaunawaan at samahan. Hindi na lamang sila guro at estudyante, sila ay mga magkaibigan na nagtutulungan at nagbibigay ng suporta sa isa't isa. Natutunan nilang maging bukas sa isa't isa at bahagi ang kanilang mga pangarap at mga hinangad sa buhay. Habang nagtatagal, napagtanto ni Brian at Teresa na nagkaroon sila ng espesyal na koneksyon na lumalampas na sa guro at estudyanteng relasyon. Subalit dahil sa kanilang pangunawa sa mga limitasyon at pati na rin sa responsibilidad, naging desidido silang maghintay at bigyan ng oras ang kanilang damdamin. Nang matapos ang pag-aaral ni Brian at maging isang ganap na profesional, naging matagumpay siya sa kanyang mga layunin. Naging maligayan siya sa kanyang propesyon at nakamit na ang kanyang pangarap na inalay niya sa paaralan. Sa huli, natupad niya ang pangako sa sarili na hindi hadlangan ang kanyang pag-unlad dahil sa mga emosyon lamang. Sa paglipas ng mga taon, ang samahan ni Brian at Teresa ay nanatiling matibay at tunay matapos ang ilang taong paghihintay at pagpapatibay sa kanilang mga pangarap. Nagkaroon sila ng pagkakataon na maging malaya at malubos-lubos na umiibig sa isa't isa. Ngayon sina Brian at Teresa ay masayang magkasama at nagmamahalan bilang mag-asawa. Nagtagumpay sila sa kanilang mga karera at nagkaroon ng sariling pamilya. Tanging ang kanilang pagtitiwala at pagmamahalan ang nagpatibay sa kanilang ugnayan at nagpatunay na ang tamang panahon ay dumarating kung sila ay handa na. Sa kanilang kwento ng pag-ibig, natutunan nilang maging matatag at matyaga. Hindi sila nagpadala sa takot o pangamba, ngunit nagtiwala sa proseso at nagsisilbing inspirasyon sa isa't isa. Kanilang natagpuan ang kanilang sarili sa isa't isa at nagawa nilang harapin ang mga hamon ng buhay. Ang kwento ni Brian at Teresa ay isang patunay na ang pag-ibig ay hindi palaging madali. Ngunit kung tunay at matibay ang damdamin, ang pagsubok ay magiging bahagi lamang.